So magandang umaga pong lahat sa atin. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na nagpaparusa. Bago ho natin ito pagbulay-bulayan, ako ho ay magtatanong. Sino ho dito ang naniniwala na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Taas ho ang kamay. Ayan. Sino ho rito ang naniniwala na ang Diyos ay Diyos na nagpaparusa? Taas ho ang kamay. Ayan. Dapat ho nating malaman sa umagang ito na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi lang po Diyos ng pag-ibig. Ano ho? Kundi siya po ay Diyos din na nagpaparusa. Tama po ba yon? Kaya ho sa umagang ito, dapat po nating itanim sa ating puso at isipan, kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, hindi po tayo sasantuhin ng ating Panginoon. Amen po ba? Now, bakit po kaya atin pong pag-aralan? Sabi po rito, in 1 John chapter 4 verse 8, bago ko po ito basahin, inaanyayahan ko pong kayong lahat ay tumayo panandalian bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Sabi po ng 1 John 4:8, kung nariyan na ho kayo sa inyong Bible, sundan po ako ng inyong mga mata. Sabi ho rito sa Ingles, whoever does not love does not know God, because God is love. Uulitin ko po sa Tagalog, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nako, ang ganda ano ho. Kaya ho, para doon sa mga magbo-boyfriend at girlfriend, abay nakakakilala ho ito ng pag-ibig. Bakit? Dahil sila ho'y nag-iibigan. Ano ho? Pero ang pag-iibigan ho na tinutukoy ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay pag-ibig na mayroong kasamang takot sa ating Panginoon. Ano ho? Ano ho ang sabi ng Ezekiel chapter 7 verse 9? Ito ho yung pangalawa. Sabi ho niya ganon, wala akong patatawarin ni isa man. Parurusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayoy, malalaman ninyo na kung si Yahweh ay talagang nagpaparusa. Tayo ho ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan, maitaas namin ang iyong pangalan, at sa umagang ito'y ganun ding aming maparangalan. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na makaririnig nito, pakatanim mo sa kanilang puso at isipan, ikaw na aming Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig, at kung kami ay magkakasala, ikaw din ay Diyos na magpaparusa sa amin. Kaya po, Ama, aming hiling, paunawa mo ito sa mas malalim na kaunawaan, upang sa gayon, ang puso ng bawat isa at ang isip ay hindi po magkaroon ng pagmamalaki at ang puso ay magkaroon ng kapakumbabaan. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at makakaupo na po tayong lahat. O kayong lahat. Ito po ang isa sa pinakamaganda sa ating Diyos na kinikilala. Dapat po nating makilala na yung Diyos na Diyos ng pag-ibig ay may kakayanan na gawin ang lahat. At iyan po ay isa kung paano niya tayo nilikha. Naniniwala ho ba kayo roon? Na kayo po ay na-form doon into the womb of your mother, not only for the sake of love, but for the sake of the will of Lord Jesus. Therefore, you are here to know who is our God, the Mighty One. Amen? So yan po ang ating Panginoon at wala nang iba pa. Na hindi ho nasasayang or hindi ho dapat masayang ang pagpasok natin sa loob ng bahay panambahan ito. Bakit? Dahil kung masasayang lang po ang pagpasok natin dito, baliwala po ang gagawin natin pag-aaral ng kanyang salita. At yan po ang dahilan kung bakit every Sunday, sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 25,
huwag ninyong kaliligtaan ang pagtitipong gaya ng ginagawa ng iilan. At ito po tayo. Ang dahilan po kaya natin laging ginagawa ang pagtitipon na ito upang makilala natin who is our Creator. Amen po ba? Bago po ulit tayo magsimula, taas po ang kamay ng gustong makilala ng lubos ang ating Creator. Praise the Lord. Yan po ay isang napakalaking bagay sa harap ng Diyos. Ang sabi po, alam ng Diyos kung sino ang nagtaas ng kamay ngayon. At kung kayo po ay nagtaas sincere into your heart, lalapit po ang Diyos sa inyo at magpapakilala ng lubos. At kayo po ang palatandaan, the more na nakikilala ninyo ang Diyos at nagpapakilala sa inyo ang Diyos, ito po ang palatandaan at wala nang iba pa. Ang kayo po ay patuloy na nababago. Nawawala po ang inyong kataasan, nawawala po ang lumang pagkatao which is yung madaling magalit, madaling mag-init ang ulo, madaling magsalita ng kung ano-ano na nakasasakit sa kapwa. Kapag ka po kayo'y nagtaas na sincere ang puso ninyo, aalisin ng Diyos yan. Amen po ba? Even ang inyong mga panamba, anuman ang inyong nararanasan or ating nararanasang sunod-sunod na bagyo sa kabila na hindi patapos ang pandemic, pero ang katotohanan, ang Diyos po ay laging nariyan para sa inyo. Amen po ba? Patuloy po niyang inaaliw ang bawat isa at patuloy po na tayo ay tinuturuan how to trust Him so much. Amen? Pag-aralan po natin. Sabi po rito, our God is God of love, and He is not changes forever. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hindi siya magbabago kailanman. But, sabi kong ganon, He is God of punishment also. Ngunit siya ay Diyos na nagpaparusa din. Tandaan po natin yan, mabait ang ating Panginoon sa sino mang handang magbago, lumapit sa Kanya, tanggapin ang Kanyang pangalan, ariing sariling Diyos. Subalit ang ating Diyos ay malupit sa kung sino man na ayaw kumilala sa Kanya at ang patuloy na ginagawa at iniisip at sinasalita ay hindi ayon sa Kanyang kalooban. Kaya ho dapat natin itong pag-aralan. Now, isa, slow to anger and powerful than ever. Ito ho ang ating Diyos na inyong tinanggap. Sino ho siya? Sabi ho ang una, God is temperate. Sa Tagalog, Diyos ay mapagtimpi. Kaya ho tayo ay nabubuhay pa at hindi na ho tayo iginaya nung unang panahon sa panahon ni Noah. Ano hong ibig sabihin noon? Napundi po ang ating Diyos. Sa pagkapundi niya, binigyan niya ng 40 days and 40 nights ang tao para magbago. Sino ho ang ginamit ng Diyos? Si Noah. Ano hong katangian ni Noah? Siya ho ay nainom ng alak na hindi ho tulad ng alak sa panahon natin ngayon. Kaya ho nung nagpapahayag siyang tulad ngayon na aking ginagawa, sabi ho niya sa tao, pagsisihan ninyo at talikdan ng inyong kasalanan, ang sagot ho ng tao, Noah, nasisiraan ka ng ulo. Kaya ho, ang sabi ng Diyos kay Noah, kung ayaw nilang makinig, ito ang aking ililigtas. Sino yung iniligtas ng Diyos? Bawat paris ng hayop. At ang sabi ho ng Diyos, Noah, command the mammals and the animals to enter in the ark that you made. Ano hong ginawa? 2 by 2s. At sabi ho ng Diyos kay Noah, ito ang tandaan mo, Noah, 40 days, 40 nights kitang iingatan at pababayaan ko ang ayaw maniwala sa iyo. Therefore, ganun din po ang ipinauunawa ng salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon. Kung marami hong matitigas ang ulo noon, mas marami hong ngayon. Dahil ang bilang po ng tao ngayon, kundi ako nagkakamali, that was 1989, meron po tayong 80 million Pilipinos. Philippines pa lang po yun, na napakatitigas ng ulo.
Kaya ho dapat ninyong maintindihan, God is temperate. Sabi ho ng Biblia doon sa 1 Peter chapter 3 verse 9, inaantay po ng Diyos na ang lahat ay magbalik loob, kaya hindi niya po ibinababa ang hatol. Therefore, sabi ho ng verse 9, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 sa tao, para ho iniintay niya na magbalik loob ang lahat. So therefore, ganun po ka-temperate ang ating Panginoon. Isa pa po, sabi ng Exodus chapter 34 verse 6, and he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God. Sabi ho rito, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness. Napakaganda, ano? Bakit? Ano hong sinasabi nito? Ang Diyos daw po ay mapagtimpi, hindi ka agad-agad humahatol. Kaya ho napakapalad pa ng mga taong narito ngayon. Hanggat hindi po ibinababa ng Diyos ang kanyang parusa, sabi ho ng Biblia, ang lahat ng tao sa panahon natin ngayon ay mayroon pang pag-asa. Dahil sabi po ng Bible, habang may buhay, may pag-asa. Kaya humapalad ang mga taong kumikilala o tumatanggap sa Kanya sa panahon natin ngayon. At sabi ho nung aking may bahay kanina, this is not an accident why you are here. Ano ho? Hindi po ito aksidente. Sapagkat ito po ay kalooban ng Diyos para sa inyo. Orang palagi ko pong sinasabi, panahon na ng Diyos para sa inyo. At kaya po tayo narito, tandaan po natin, ipinaalam ng ating pinag-aaralan ngayon, God is temperate. Hindi ho siya masyadong mabigat magalit hanggat di po dumarating ang tamang panahon ng pagpaparusa. Kaya ho dapat ninyong maintindihan, ito pong ating pinag-aaralan ay ipinaalam ng Diyos sa bawat isa sa atin, God is temperate. Slow to anger and powerful than ever. Sabi ho sa Tagalog, si Yahweh nagdahan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Kaya ho tandaan niyo ito. Sa pagiging tapat po ng Diyos, kahit na po tayo ay marami ng kagagawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ho ay pinagbibigyan ng Diyos. At ipinaalam niya sa atin, siya ay temperate or siya ay mapagtimpi. Para kanino? Not only for me, because I know I am saved. Why I'm telling this? Because I assure into myself that I receive Christ as my personal and Lord and Savior. When I accept Him on, that was 1980, ano ba ako na born again? 1989, Saturday, 7:30 p.m. at my residence. Yun po ang aking spiritual birth. Kaya po kayo, lagi po ninyong tatandaan, ang ating Diyos po ay nagtitimpi. Ano ho? Para ho lagi kayong padamahan ng pagmamahal, laging ipaabot ng Diyos ang kanyang paalala na tayo ho ay kanyang minamahal, kaya't wala hong dapat mahulog or wala hong dapat umalis sa kanyang pagkalinga. Sabi ho ng awit 103 verse 8 and 9, ano hong sabi? The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Yan ho ang ating Diyos. Compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love. Walang sawa ang pag-ibig ng Diyos na nag-iintay sa atin. Kung iisipin po ninyo, sino tayo sa harapan ng Diyos?
Sabi po ng Bible, pagkatapos ninyong makilala ang Diyos at kayo tumalikod pa, wala nang nag-iintay sa inyo, kundi ang apoy ng impyerno. So therefore, ibig sabihin po nito, hindi natin madadaya ang Diyos. Bakit? Sapagkat all-knowing ang ating Panginoon. Amen? Kaya ho, kilala ng Diyos. Sabi nga ho ng Bible, alam ng Diyos ang bilang niyan. Bakit po sinasabi? Para ho maintindihan ninyo na ganun kakapangyarihan ng ating Diyos. Amen? But, He is very gracious. He is very compassionate. He is slow to anger and abounding in love. Iyan po ang ating Diyos. Sabi ng verse 8. Sabi ho ng verse or letter B. Sabi ho ganon. Nothing compare with Him. True ho ang Diyos. Wala hong may kukumpara sa Kanya. Kaya ho galit na galit ang Diyos kapag ho siya'y kinukumpara sa mga bagay na detestable. Ano ho? Bakit? Abounding nga ho siya sa pag-ibig. Wala hong may kukumpara sa Kanya. Kaya ho sabi, walang makapapantay sa Kanya. Bakit? Sabi ho ng Isaiah 46:5, to whom will you compare me? Sabi ho ng Diyos, or count me equal. By saan daw ho natin siya may kukumpara at saan ho natin siya may bibilang? To whom will you liken that we may be compared? Wala daw ho tayong maitutulad sa ating Diyos. Tama ho ba yun? Gusto ko hong basahin ninyo ang Isaiah sa 46:5. Ano ho? Sabi ho ng Diyos, ang linaw, saan niyo ako maitutulad? Meron bang makakapantay sa akin? Abay, wala. Bakit? Kahit nga ho, buhok ninyo, bilang ho ng Diyos. Iniisip nyo pa lang, nalalaman na ho ng Diyos. Kaya ho, ang sino man na nag-iisip ng masama, kaya ho yung Holy Spirit, that is the work of the Holy Spirit in our lives. Ano ho? Ito ho ang trabaho ng banal na Espiritu. Kapag nabasa ho ng banal na Espiritu ang laman ng ating isip, sasangguni ho sa Diyos. At ang gagawin ho ng Panginoon, ipakukonvict tayo sa banal na Espiritu. Halimbawa ho, pinagtatangkaan natin yung ating kapwa at galit na galit tayo sa kanya, alam mo ng Diyos yun. At kukumbiktahin mo tayo ng banal na Espiritu at sasabihin sa atin, anak, hindi ko kalooban niya. Hindi tama yan. Kaya ho tayo, sabi ko kanina, kung totoong tayo ho ay nag-ask kanina ng pagtaas ng kamay, tayo ho'y binabago ng ating Panginoon into His likeness. Wala raw hong may kukumpara sa Kanya. To whom will you liken that we may be compared? Wala. Kahit sino, kahit ako, kahit kayo, kahit sinong tao, wala ho tayong may kukumpara sa ating Diyos. Letter C, sabi ho dyan, we can rest in God's love. Ang ganda, mayroon daw hong kapahingahan sa pagmamahal ng Diyos. Namumroblema ka ba ngayon? Kapatid, ipinaalam ng Diyos sa'yo, may kapahingahan sa piling niya. Kung kikilalanin mo siya, kung tatanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, naguguluhan ka ba? Or influensyado ka ba ng mga nasa paligid mo? Chismis? Ano pa? Naka-influensya sa'yo. Kasama sa trabaho, inuman, God is always there for you. Sabi ho ng Matthew 11:28, come to me, all who are weary. Lahat po ng nagugulumihanan, sabi ng Diyos. Lapit sa akin, sabi ng Panginoon, and burden, and I will give you rest. Ganda nitong kantang to. Sino hong nakakaalam ng kantang ito? Dito ho ito hinalaw. And I will give you rest. Yan ho ang ating Diyos. Kapag nalalaman niyang tayo ho ay may suliranin, ipinakikilala ho niyang siya ay Diyos na makapangyarihan at kailanman ay hindi ho magpapabaya sa sino mang nagtiwala sa Kanya. Sino ho rito ang nagtitiwala sa ating Diyos? Taas ang kamay. Yan. Alam ho ng Diyos kung sino kayo. Kilala ho kayo ng Panginoon. Sabi ho, Roma number 2 na ho tayo.
Sabi ho ng Roma number 2, God is God of judgment. Eto na ho, yung pangalawang verse. Sabi ho nung unang verse, John, God is love. And the second verse, God is God of judgment. Siya ho ay Diyos ng pag-ibig at Diyos din na nagpaparusa. Paano? Kung tayo ho ay magkakamali. Letter A, sabi ho ganon, He is God strikes the blow. Naku, masakit. Sabi ho niya, I will not look on you with pity or spare you. Sabi ho ng Diyos, I will repay you in accordance with your conduct. Ito ang masakit. And the detestable practices among you. Then you will know that is I, the Lord, who strikes below. He is not only God of love. He is also God of judgment. Ano daw ho ang hawak? Espada. Para kung saan bigyan ng parusa ang sino mang tao nagmamalabis sa Kanya. Kaya ho, ni sa isip, sabi ho ng Biblia, wag na wag ho natin isipin tumalikod sa Diyos. Sabi ho ng Bible, pag tinalikdan natin ng Diyos at hindi ho natin siya kinilala, ang kagaya raw ho natin ay parang taong sumipa sa tilos. Kapag tinalikuran natin ng Diyos, hindi ho natin siya kinilala, para daw ho tayong sumikad sa tilos, na tayo ho ang talo. Bakit? Dahil hindi naman ho ninyo yan mararamdaman ngayon. Mararamdaman nyo ho yan in the last days. Kapag ka ho kami wala na rito. Pagka ho nakita ninyo sa amin ay ito na lang damit ko, alam nyo na. Pag first batch, hindi ho nyo mararanasan yung gagawin ng satanista. Ni Satan dito. Pahihirapan daw ho kayo, sabi ng Revelation. Sabi ho ng Revelation 21, verse 18 hanggang sa mga sumusunod. Hahanapin ninyo ang kamatayan, pero lalayuan kayo. Ang sakit, Bakit? Dahil yun daw hong inyong katawan, tad-tad ho ng nana, kaya ho ibigin nyong mamatay. Pero hindi ho kayo mamamatay, kahit nahusaksakin ninyo ang puso ninyo, magkakaroon kayo ng agimat. Doon lalabas yung agimat. Pero yun ho ay sumpa ng Diyos. Bakit? Kailangan ho ninyong daanan ang parusa ng Diyos. Kaya ho ang sabi, letter B, He is God strike the old firstborn in Egypt. Ito ho ang ginawa ng Diyos. Sino ho nakabasa ng Exodus chapter 12? Bakit ho pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay sa Ehipto? Meron ho bang nakabasa na noon? Ang istorya ho ay ganito. Si Moises ho ay pinapunta ng Diyos kay Pharaoh para ho palabasin ang kanyang bayan. Ang problema, nagmamatigas si Pharaoh. Sinasabi niya, wala akong kinikilalang Diyos kundi ang aking si Asnaro, ang Diyos ni Pharaoh. Yun pong, ang ulo ay hayop, ang katawan ay tao. Ang ginawa ho ng Diyos, sige Moises, magpatay kayo ng tupang walang kapintasan. At yung dugo ay kunin ninyo, ipahid ninyo sa hamba ng tahanan at sa pintuan ng tahanan. At pagdaan ni kamatayan, lilihis siya sa bahay ng mga Israelita. At ito ang oras na papatayin ko ang panganay ng mga Egyptian para patunayang walang ibang Diyos kundi siya. Kaya nung gabi na yon, ano ho ang ginawa? Sabi, on that same night, I will pass through Egypt and strikes down every firstborn. But both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. Sabi ho ng Diyos, I am the Lord. Yan ho ang ating Panginoon. Bakit? Bakit niya ginawa? Ang tanong, makatarungan ba ang Diyos? Yes. Ay napakarahaba ho ng panahon na inintay ng Diyos si Pharaoh. Anong ginawa ni Pharaoh? Nagmatigas. Ininsulto pa nga ho ang Diyos Wala raw hihigit sa kanyang Diyos. Kaya ho pinatunayan ng Diyos.
minsan ho tayong mga tao, bago ho tayo maniwala sa Diyos, kailangan ho sagad na tayo. Tama ho ba yon? Di ho ba ang nature ng tao, hanggat may pera, hindi ho magtitiwala sa Diyos yan. Kanino magtitiwala yan? Sa doktor. Ano? Pag sinabi na ho ng doktor, wala na ho kaming magagawa. Ibigay nyo na lahat ng gusto. Saka ho yung magkukumahog. Ano? Saka ho yung tutuwad at sasabihin, Lord, ikaw na lang ang pag-asa. Ay kung ikaw ang Diyos, hindi ka kaya may insulto. Pero gayon pa man, kapag ho niloob ng Diyos at narinig ang inyong panalangin, kaagad tinitinig. Kaya may tinatawag tayong himala. Naniniwala ho kayo sa himala? Meron pa ho bang himala? Amen. Meron pa ho, kaya lang, bibihira na yan. Deal na ho sa tao. Dahil ang himala hong ginawa ng Diyos ay nang mabago ang buhay ninyo. Kailan? Nang tanggapin po ninyo ang Panginoong Hesus. That is a miracle. Na hindi ho kayo kayang baguhin ng bilangguan, ng simbahan, ng paaralan. Makapangyarihan siya. Sabi ho ng letter B, His God strikes the firstborn in Egypt. Pinatunayan ho ng Diyos. Walang ibang Diyos na dapat kinikilala itong mga Egyptians, kundi ang ating Diyos. Ganon din ho sa panahon natin ngayon. No God but God. Ano ho? Walang ibang Diyos kundi ang Diyos. Wala nang iba na dapat tayong kinikilala. Tayo ho, aaminin ko sa inyo, ay nalinlang ng ating history, which is the Parisians, or yun pong mga Kastilaloy. Ipinamulat niya po sa atin yung 3G. Guns, Gold, and Glory. Oy, guns. God, Guns, and Glory. Pinamulat niya sa atin yan. Bakit? Nakita ho ng mga Kastila nung panahon natin, ng ating mga ninuno, na tayo ho ay masyadong relihiyoso. Actually, ang Diyos po natin noon ay Letter A, nagsisimula. A-ni-to. Nakita ho yan ng mga Kastila at pinatulan nila. Pinangalanan nila. Kaya ho tayo, sabi, 300 years tayong sinakop ng Kastila, ganun din ho kahaba tayong niloko. Kaya ho ang katwiran natin, kung saan tayo namulat, doon tayo, mamamatay. Yan ho ang katwiran natin noon. Kaya ho pinatay niya yung lahat ng firstborn ng Egyptians because they don't believe him. Hindi ho sila naniniwala sa Diyos. Kaya ho pinatunayan ng Diyos. Kaya ho, sabi ho rito sa Job 36:17, But now you are laden with the judgment due the wicked. Sakit, At ang Diyos ay makikita natin dito sa Job 36:17, may karapatan hong magparusa. Bakit? Sabi ho, judgment due the wicked. Judgment and justice have taken hold of you. Sabi ho ng Tagalog, ngunit ngayon ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Sino ho may gustong siya ay parusahan ng Diyos? Taas nga ho ang kamay. Ayan. Sino ho ang may ayaw parusahan ng Diyos? Taas ho ang kamay. Ayan. Kaya ho marapat lang, sabi ho ng Biblia, na tayo ho'y tumanggap ng parusa dahil yun po ay katumbas ng ating kasamaan. Kaya ho ngayon, this is the right time para ho ating kilalanin ng Diyos. At dito ho tayo magtatapos, letter C. He is God strikes the proud. Taas ho ang kamay dito ng mapagmataas. May attitude na nagmamalaki pa. May attitude ng kayabangan, be honest. Wow. Very good. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, kapatid, walang proud sa all nations. Yan, ang babait ng mga anak ko, Totoo ba yan? Sabay ganon, Sabi ho ng Jeremiah chapter 2 verse 35, You say, I am innocent.
He is not angry with me. Ayabang, ano? May proud spirit. Sabi ho ng mga tao, you say, I am innocent. He is not angry with me. Hindi raw ho nagagalit sa kanya ang Diyos. But I will pass judgment on you because you say, I have not sinned. Ano ang sinasabi nito? Ay yabang ano? Babagsak ko ang parusa sa iyo dahil sinasabi mo, wala kang kasalanan. Ano ho? Tapos nga ho dito ang walang kasalanan at masamba na. Ibig sabihin, lahat po tayo. A split of a seconds, a blink of an eye, I have not sinned. Kaya ho mga anak, tandaan po ninyo, kung meron pang proud spirit na nananahan sa inyong puso, pa-search po ninyo sa Diyos ang inyong puso. Dahil hindi ho ito kalooban ng Diyos. Amen po ba doon? Dahil tayo po'y walang may pagmamalaki. Kapag pala ho tayo proud sa harap ng Diyos, dinig ng Diyos yun, kita ng Diyos yun, kapag sinabi nating, I am not angry, ano ho? So, dinig ho ng Diyos yun. Kaya wag na wag ho ninyong tatangkain yan. Dahil galit na galit ho ang Diyos sa proud, sa mayabang. Sabi ho ng Isaiah 66:16, sabi ho, for with fire and with his sword, the Lord will execute judgment upon all men, and many will be those slain by the Lord. Ang tinutukoy ho ng Isaiah 66:16 ay yun pong magaganap sa huling panahon. At ito hong parurusahan dito ng apoy na hawak ng Diyos at espada na kanyang gagamitin sa pagpatay, ito ho yung mga taong katitigas ng puso, katitigas ng ulo, na ayaw hong manampalataya sa Diyos. Sila ho yung mga proud. Sila ho yung nagsasabi, mabait naman ako, wala akong kasalanan. Ano ho? Hindi ako nang aargabyado. Marami pa rin hong taong hanggang ngayon ay ganyan. Pero pansinin ninyo, nag-iinom naman. Nagtatanim naman ng sama ng loob sa kapwa. Nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Kaya sabi ng Diyos, for with fire and with his sword, the Lord will execute alin? Judgment. Kanino? Upon all men. Sino yung all men na yon? Yung hindi ho, ulitin ko, naniniwala sa Diyos. Sila ho yung matitigas ng ulo. Sila ho yung mga boastful. Sila ho yung mga proud. Ano ho? And many will be those slain by the Lord. Sabi ho ng Jeremiah 25:31, the tumult, naku sakit ano, will resound to ends of the earth, for the Lord will bring charges. Naku, di sa huling panahon po pala, sabi ho ng Biblia, kung ngayon nakalulusot kayo in the last days, hindi. Against the nation, He will bring judgment on all mankind and put the wicked, saan daw ho? To the sword, declares the Lord. Oh, sakit, ano? Sa huling panahon, ito ho ang gagawin ng ating Panginoon. At ho ba? Sasala ho ba ang Diyos? Hindi po. Sa huling panahon po, lilipulin niya ang masasama. Taas nga ho kami dito na masasama. Very good. Kala ko may magtataas pa. Ano ho? Kaya ho kung kayo ay hindi lang ho itong kasalanan na ito, yung sinasabi ko ho kanina, kung kayo ay mapagmalaki pa, ano ho? Kung kayo po ay nagmamalaki pa, pinagmamalaki nyo kung sino kayo ngayon, at kayo ay hindi pa rin nababago, ang puso ninyo ay ganun pa rin. Ako, sabi ho ng Biblia, in the last day, the wicked, ano, sa nilalagay, put to the sword, declares the Lord. Yan ho sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, pag ganyan ho ang nabasa nyo sa Bible, yan ho ay hindi ho pakiusap. Yan ho ay utos. Ibig sabihin, gagawin ho ng Diyos yan in the last days. Kapag nabasa ho ninyo ang Jeremiah, katuksong ho nito yung pangyayari kay Ezekiel. Dito ho'y mababasa ninyo kung gaano kapuot ang ating Panginoon.
sa mga makasalanan. Kaya ho sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, Ezekiel chapter 3 verse 16-17, sabi ho niya, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng Israel, kung ano ang sabihin ko sa iyo, sabihin mo sa kanila. At kapag hindi mo sinabi, mamamatay nga sila sa kanilang kasalanan. Ngunit, sabi ho ng Diyos, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ito ho ang ginagawa ko sa inyo ngayon. Hindi ko ho inililihim na ang ating Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, siya ho ay Diyos din na nagpaparusa. Tayong lahat ay tumayo, tayong lahat ay kumikit. Gusto ko hong ilagay ninyo sa inyong isipan sa oras na ito na ang ating Diyos po ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Siya ho ay Diyos na nagpaparusa. Kaya ho, kung sa tingin ninyo ay mayroon pa ho kayong mga kasalanan na hindi pa po na i-confess, this is the right time. Ihingi po ninyo ng tawad sa ating Panginoon. Sapagkat titiyakin ko po sa inyo, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos din na nagpaparusa sa lahat ng ayaw sumunod sa Kanya. Our God is a God of love and also a God of punishment. Bibigyan ko kayo ng 2 hanggang 3 minuto to confess yun pong mga hidden sin na namahay sa inyong puso. Sapagkat kita po ng Diyos yan. Alam po ng Diyos yan. At magiging pabigat yan sa inyo kung hindi ho ninyo may confess. Hallelujah. 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 Alalahanin po ninyo ang lahat ng inyong mga maling na gawa, maling na salita, mga taong nargabyado, mga taong nasaktan, at yan po ay ihingi ninyo ng tawad ngayon sa ating Panginoon bago po ako magwakas sa panalangin.